Batay ito sa kwento ng aming mama noong kami ay bata pa. Noong tag-init ng 1992 umuwi ang mama ko at ang ate ko sa probinsya para magbakasyon. Ang ate ko noon ay 2 taong gulang pa lang, malusog, masayahin at likas na madaldal. Ang bahay na tinirhan nila ay luma na, yari sa kahoy, at may mga kwento raw na may nakatira roong mga duwende sa paligid. Isang hapon, napansin ni mama na may sinat ang ate ko. Mainit ang noo, ngunit imbes na magpahinga, abala pa rin siyang naglalaro sa sahig. Wala namang ibang bata sa bahay, pero natatawa siya at tila may kausap na hindi nakikita. Kanina pa siya ganyan, sabi ng tiyahin namin, para bang may kalaro. Kinagabihan, pinatulog ni mama ang ate ko sa kwarto. Madilim ang paligid at tanging ilaw sa kanto ng kisame ang nagbibigay liwanag. Tahimik ang buong bahay nang marinig ni mama ang mahina at parang malungkot na iyak ng ate ko. Pagpasok niya sa kwarto, tumigil sa pag-iyak ang ate ko, pero napako ang tingin ni mama sa gilid ng kama. Sa dilim, nakita niyang parang may maliit na nilalang na bumababa mula sa kama, hindi tao, hindi rin hayop, maliit, may suot na tila kupas na kulay kayumangging damit at mabilis na nawala sa ilalim ng kama. Nanigas si mama sa kinatatayuan niya. Nang silipin niya sa ilalim, wala na. Tahimik na ang ate ko, parang walang nangyari. Kinabukasan, mas mabuti na ang pakiramdam ng ate ko, pero sinabi niya kay mama, "Umalis na po yung kaibigan ko." Sabi niya, hindi na siya babalik. Hanggang ngayon, tuwing naiisip ni mama ang gabing iyon, nangingilabot pa rin siya. At sa bawat bakasyon sa probinsya, lagi niyang sinisigurong may dasal at basbas ang kwarto bago matulog ang mga bata.